Moreno Dumagoso. Jowa ka na? Tatapos yung Pebrero. Alam niyo, huwag sayangin ng panahon. Ang yamang nawalay ay maaaring magbalik. Ngunit ang panahon na nagdaan ay di na may babalik, sabi sa kartilya. Ayan o, typical J. De La Puente. O, palakpakan natin. At 10 ng kanyang mga kasamahang maraming ibag. O kasi po, totoo naman po yung lahat na sinabi ni J. De La Puente, ni Direktor. Naglalagablab pa yung sunog, nandun na po ang MDSW. Kaya, paminsan-minsan, pag nagkasabay-sabay ang aberya, no, hindi na ho sila talaga nakakatulog. Kasi magluluto, maghahanda, magbibigay, maglilista. Tapos siyempre, hindi mo naman masisisi ang taong biktima, mainitin ang ulo, mainipin, confused. That's why I always tell them and to our medical department na ang taong nasa distress will never ever listen to logic or malilito talaga ang tao. Ano? Kaya tayong mga nasa pamahalaan, marapat lamang na umhaba ang ating pasensya at pangunawa. Kasi ulitin ko ulit, wala na yata pinakamasarap na trabaho sa buong mundo. Maraming trabahong malaki ang sweldo. Pero ito yung uri ng trabaho natin na kung saan nakakita ka ba naman nakakatulong ka na sa kapwa, umulat, bumagyo, magkaroon ng dilubyo, akisi at 30, may sweldo ka. Hindi ba naman napakasarap noon? Kaya naman talaga pong ipinagkakapuri ko si Director J. De La Puente at ang ating mga MDSWD employees. Wala sila dyan. Magagaling ho yan. Totoo po yung sinasabi niya, 21,000 every other day. Ang nutrisyon ng mga bata sa lungsod ng Maynila ay tinugon ng pamahalang lungsod ang panawagan. Ayon sa resulta ng datos or data ng National Nutrition Council, ng NDA at ng DOH na yung malnutrisyon sa Pilipinas, hindi sa Maynila lang sa Pilipinas ay lumalala. O mas madalit salita, stunting. Yun daw yung English nun. Si Bambi mukhang hindi rin nag-mantikilya to nung araw. Hindi ka batang star, nakakalimutan mo pahiran yung pandesal ng mantikilya. But now, you can see, I think some of you here are from Manila. Nakikita ninyo yung sigla, lusog, at excitement ng mga batang pumasok kasi meron silang your milk. Anyway, thank you very much, Jay. Thank you very much sa inyo. Palakpakan natin ang katandem niya ng MDRRMO. Ayan, mga batang amog. Kasi ang madaling araw, gising. Thank you rin nga pala, may tinagubilin ako sa kanila sabi ko. Alam mo, napapansin ko, puntahin tayo ng mga taga-ibang lungsod. Mangyari ba, maraming dahilan. Kanya-kanyang dahilan. Yung iba, nakikipisan sa kalsada natin. Tapos maya-maya magluluto. At kung minsan kung ano pa ginagawa. Yung iba naman, inaabangan yung mga tanso ni Engineer Randy Sata.
yung mga kuryente niya. Nahuli naman ng mga yon. Ngunit, yung mga taong walang masisilungan, bata, matanda, sabi ko, pilitin yung yakapin na yakapin. Pagkamat hindi yan atin, pero ipagkapwa-tao na natin. Kaya po dumarami ang populasyon sa Manila Boys Town. Sa bata, at lalong-lalo na yung mga senior citizen natin na medyo pinabayaan na ng kanilang mga pamilya. Tandaan nyo, tatanda rin kayo. Una-una lang yan. But then again, as your city government, through the leadership of Jay De La Puente, yun at tangan-tangan po natin. Bagay na pinagpapasalamat ko naman sa ating Manila Health Director Grace Padilla, regularly binibisita ng ating mga medical frontliner para kalingahin din ang kanilang kalusugan. Thank you very much, Grace Padilla. To all of you here, good morning. Good morning. Meron po akong nabisita do sa going back to Manila Boys Town. Medyo yung poste po natin, kasing edad yata ng Boys Town. Talagang tumukod na. Sabi ko kay Engineer Andres, lambingin mo nga yung Meralco, baka kung po pwede. Yung mga poste nilang, kasi ginagawa na po ng Meralco ngayon, correct me if I'm wrong, the way I look at it. Yung mga kahoy na poste ay pinapalitan ng mas sturdy materials, which is in this case, concrete and metal. No, yan ang nakikita natin ngayon. Sabi ko baka po pwede makadisgrasya tayo ng poste para maayos ulit yung kable ng kuryente sa Boys Town. And with that, today, we have a visitor from One Meralco Foundation, Jeffrey Tarayao, President of One Meralco Foundation. Represented by Ms. Grace Noche, Program Manager. Ma'am. And Joy P. Mendoza, Senior VP and Head Central Business Area, represented by Peter Paul Garcia, Relationship Manager, Ella Blanca Caparas, Relationship Manager. Huwag mo kayo mag-alala, hindi po nila kasama si Judith. Uy, marami-rami na kami nabayad. Tuwan-tuwa daw yung Meralco ngayon. Nakakabayad na yung Manila. Laki ng utang lahat sa kanila, 300 milyones. Nung nag-assume ako Yung isang health center nga ni Padilla nung, I think, August, hindi pa ako nakakahinga Naputulan Pero mabait naman. Sabi ko, steady lang kayo. Bigay lang kayo ng bigay ng kuryente. Magbabayad naman kami. But I'm happy. Thank you very much, Paul. Thank you very much sa iyo. Nakaka-update na tayo. Pero at least wala na tayong Judith sa Maynila, sa Manila Water, sa internet, sa telepono, name it. Meralco na lang kasi medyo malaki yung TOSGAS. But then again, I just like to thank you on behalf of the people of Manila sa pang-unawa nyo sa amin, sa aming obligasyon. Pagamat yun ay mga nagdaang panahon, I will recognize it. But today, we are very grateful again, heeding the call of our City Engineer Andres na malagay o Boys Town. Yung mga nakanyanggan yung poste ron, todas na yun, magre-retiro na dahil bibigyan tayo ng bagong poste ng Meralco. And soon, kaya ang Diyos through mabubuo na yung buong programa. Department of Agriculture, BPI, Bureau of Plants, TESDA, City of Manila, private sector, and institution. Soon, we may. Kasi from Singapore, to Bulacan, noong isang araw, tingin ko mabubuo na yung konsepto, inaayos na ni Chief Cesar Chavez, ang ating Chief of Staff, soon or maybe latter part of this year,
we can now produce our own food in the city of Manila through Manila Boys Town. May awa ang Diyos. So again, to Meralco Foundation, thank you. Para Manila Logistics, Jeff Del Rosario, team leader, Mike Publico, staff, and Manny Mansan. To our Vice Mayor, members of the City Council, at shout out sa lahat ng regular employees. Although ginawa ko na to, nangyayari naman to, but this time around, you know, maayos pa naman yung uniforme nyo, di ba? Yes, sir. Maganda pa, di ba? Malinis pa. Di baling luma, pag nyo lang paglinis-lisin. Sulsihin ninyo. Pero malinis pa yung uniform nyo, no? Yes, Maganda pa naman yun. Dami sa inyo, may asim pa eh. Yung iba nga lang, parang tuba na. Tinaga ng panahon. Maganda pa. Yung ID nyo naman, kahit hindi ako nakapirma dyan, ID pa rin na. Tama ba? Oh. We've been trying to do this for the past weeks, and I would like to, thank Paul, our city treasurer, Georgette, our budget officer, and Jonathan, our city accounting office. Imbis na ibili ko kayo ng bagong uniforme, minabuti ng inyong lingkod na ibigay na lang sa inyo ng cash, yung 7,000. Sana all ka na lang, ano. Yung mga umapila na yun, Jay, o yun. How I wish. Kaya sabi ko sa inyo, bakit kami nag-isip ni Paul, nag-meeting ni Paul? Kasi gusto ko pati J.O. sana yung COS. But the thing is, it is not allowed by law. Kaya it's not because I don't want to give you. I'm really trying to do my best to really maneuver our fiscal situation. And so far, nagkakaroon na ng magandang traction simula January 1. So far, ayaw ko lang ipagpaunat, ma-excite. Baka mawendang na naman tayo. O, yari na naman. But I would like to inform all 8,543. Today, 90% of you, pwede nyo nang kunin yung 7 bulig. Muntik pa ako mag-abono. Ayun, minabuti kong cash na lang muna para kahit papano, kasi yung iba sa inyo, tingnan mo yung nasa wakali mo, yung nasa kanan mo. Before you know it, may problema sila sa loob ng bahay. May pangangailangan. Kaya mas minabuti kong i-cash na lang para kahit papano, may mabubunot kayo ngayong linggong ito. Yes, I know. Para sa inyo. Next year, tingnan natin kung maluluma na uniform ninyo. Kaya, lalaban nyo lagi yan, ha? Di ba aling luma? Wag lang dugyot. Ulit yan. Di ba aling luma? Wag lang Dugyot. oh, pagka nag-ninis-nis, sulsingin ninyo. Yun naman na sinasabi lagi ng nanay ko. Pero, ito ang merong magdo-double whammy rito. May magti-triple whammy. Kasi, napagalaman namin ni Paul, ni Georgette, ni Jonathan, noong 2021, may 10 employees na hindi nakakuha ng clothing allowance. Noong 2022, may 62 employees ang hindi nakakuha
ng 7,000. For whatever reason, I don't know. But, sabi ko nga sa inyo, di ba, naririnig nyo naman dito, more than naririnig nyo sa kalsada. Sisinupin ko, pipilitin ko mag-inam. Eh, nasiyasat namin. Kawawa naman. Diba? 2023, 131 employees hindi nakakuha ng 7,000. May 6,000 dito, 2,000. Ano yung 6,000 dito, Paul? 23? 24, 6,000 din. 181 employees. Ngayong daan, 2025, 679 employees. O ngayon, malamang ikaw yun. Tahimik ka lang kasi baka napali mo na, ayaw mo maibayad. O pumanatag ka na. Nasaan ka man ngayong umaga? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na palo ka. Ay kasi, due naman for you. Why not? Ba't di natin ibigay? Eh, kapwa natin lingkod bayan yung mga yun. So, kung sino ka man, yung humigit, kumulang 1,000 mahigit na hindi nakakuha ng 21, 22, 23, 24, 25. Makukuha mo na yan. Puntahan mo na si Paul at yung mga takilyera natin doon sa ating opisina. 66,821,000 of taxpayers' money will be distributed as cash for clothing allowance this year. Yorme, kaming mga JO sa Health Department at COS sa Health Department, hindi pa kami sumisweldo. Matatapos na yung Pebrero. Shout out sa mga hindi pa sumweldo kasi JO at saka COS or Contract of Service. Kaya mag-alala, yung pera nyo nandiyan lang. Wala kayo dapat ipangamba. Pwede na kayo pumunta kay Cebuana Luwilier. Bakit kayo na-delay? Bakit sila lang? Bakit particular Health Department? O para sa kaalaman ng iba, as a matter of commitment to you, I've been telling and trying to communicate it to you na the fiscal maneuvering of the city administrations today is really trying to find the legal, proper, or even available so that magkaroon ng kapanatagan ng mga empleyado natin. Ngayon, I personally decided and convinced the health board last year para hindi nakakaba-kaba yung ating mga nasa JO, sa MHD at mga ospital or COS. We change the charging. Ito, mga taga-accounting, maintindihan to. Charging of salary from general fund. Tuwan-tuwa naman ang Meralco dahil may mapagkukunan. From general fund to trust fund ng health fund natin. Nagigets nyo? So, dito dati charge, which is, parang nakita ko parang may mali. Ngunit dito may salapi, nakalutang lang, o dito natin charge ngayon. Now, having said that, doing that changes some documents. Kaya ako sinabi pumunta na kayo kay Cebuana Luwilier. Dahil pwede nang maisalya. But kidding aside, rest assured, this week, may sweldo na kayo.
Kasi talaga nagka-delay sila. Dahil nga, yung papeles, yung charging, yun lang yun. Nothing more, nothing less. Kaya wala kayong dapat ipag-alala. So, good luck. Another week. Hindi ka pa rin regular, no? Hindi pa, wala kang 7,000. Sabayan mo lang ako. Malalayo sa akin. Hindi ka mawawalan. Diba? Hindi ka mawawalan. Paano? Hindi ka mawawalan. Eh, hindi ka magkakaroon. Thank you, the Beges. Thank you, our donors. Again, to my fellow workers, public servant, the people of Manila. About 2 million of them, about 3 million that we may serve today during daytime. Thank you very much sa inyo. Basta pumanatag kayo lagi. Tama si Jay. Hindi po perpekto ang inyong lingkod. Hindi po perpekto ang gobyerno ng Maynila. But pipilitin ko laging maging mainam, masinop, at episyente na makapaglingkod sa ating kapwa. Kaya muli, buong kababaang loob, nakikisuyo ko sa inyo, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako maging lingkod bayan, maglingkod sa bayan para sa ating mga batang Maynila at kinabukasan nila. So mag-iingat kayo. I love you. I love you. Paldo. Wala kayong kawala. Mga mister, wala kayong kawala sa mga misis nyo. Hindi nyo na itatago yan. May announcement. So mag-iingat kayo this week. Wish ko again, be healthy. Stay healthy. I need you. I really need each and every one of you for our organization to function better. Magandang araw at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first! God first. Thank you.